Tignan yung sunod sa pamamagitan ng surat ng inyong naman. Sa kada pagpasok nga ng bagong taon ay naglalabasan ang samut-saring pampaswerte upang maging maswerte umano at umunlad ang buhay ngayong taong 2024. Kaya naman ating alamin kung ano nga ba ang pinakadakilang pampaswerte sa taong ito. Bagong taon na, kaya naman karamihan ay nagnanais ng bagong buhay. Ang iba ay gumagawa ng ika nga New Year's Resolution. Ang iba naman ay may iba't ibang kaparaanan para lamang maging maswerte umano ang kanilang buong taon. Andyan ang mga samot-saring pampaswerte, katulad ng mga feng shui na kung saan ay nagpapakonsulta sa isang feng shui expert at pagsunod sa lahat ng pamahiin tuwing papasok ang unang buwan ng taon. Ngunit alam nyo ba na mayroong nag-iisang sekreto upang maging matagumpay at sumagana ang buong taon mo? Pakinggan at unawain itong mabuti. Ayon sa aklat ng Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, "Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine." Ito nga ay hindi lamang utos, kundi ito ay may kalakip na pangako mula sa ating Panginoon na kapag tayo ay nagbigay ng ating mga first fruits ay sisiguraduhin ng Diyos na tayo ay pag-uumapawin niya sa pagpapala sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito man ay patungkol sa ating trabaho, negosyo, kalusugan, pananalapi at sa anumang bahagi ng ating buhay. Tama na maging determinado at maging matyaga tayo sa lahat ng ating ginagawa upang ang kasaganaan ay ating makamtan. Ngunit kung di tayo susunod sa Diyos, baliwala ang ating mga pagsisakripisyo at pagtsatsaga. Tandaan, ang tagumpay ng buhay sa bawat taon ay wala sa anumang kulay o simbolo. Ito ay ang ating pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos, lalong-lalo na sa larangan ng pagbibigay ng ating mga first fruits, unang ani o unang sahod sa unang buwan ng taon. Pakinggan ang pahayag ng apostol ng Diyos, Apostle Renato D. Carillo. The Hebrew word for first fruit is bikurim, literally translated to promise to come. Yung pong to promise to come, yun po yung gusto nating bigyan ng diin. To promise to come. So may pangako po na dadating. Napakaganda. The Israelites saw this first fruit as an investment into their future. Napakaganda, no? Investment into their future. Kapag tayo po yung nagpe-first fruit, ang ating mata hindi lang nakatingin sa blessing na tatanggapin mo ngayon, pati yung investment sa hinaharap ay i-enjoy mo. Now watch this. The Israelites saw this first fruit as an investment into their future. Yun po ang tama eh. Hindi yung ngayon lang, yung hinaharap pa, kasama ron. At hindi lang ikaw ang makikinabang kasama family mo. Now watch this. God told them that if they brought their first fruits to Him, He would bless all. He would bless all that came afterward. He would bless all. At yun po yung sinasabi na Romans 11:16. For if the first fruit is holy, the lamp is also holy. And if the root is holy, so are the branches. So pag yun daw pong ugat ay banal, apektado, pati yung sanga. Lahat nakakover. Yan po ang first fruit. Kaya sinasabi ko, pag nag-first fruit ka ngayon, January, yung February mo hindi pa dumadating, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, secure na siya. Wala tayong pakialam kay bumagsak ang economy ng mundo. Ang ating pakialam nandoon sa pangako ng Diyos na ito po ay promise to come at dahil sumunod ka ng January, yung February mo hanggang December on and on ay secure. Mula Enero hanggang Disyembre, mula Lunes hanggang Linggo ay mag-uumapaw ang pagpapala mo. Kaya naman kung nais mong makamta ng biyayang walang sukat mapaglagyan, mag-first fruit ka na. Na parangalan mo ng Diyos, mapapagpala ka pa ng lubos. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.